Bulang lang na naman mga kaulam. Ay di kayo sabi nga nila ang gulay daw ay pampahaba ng buhay. Ay pag araw-araw ang ulam ay gulay, ay baka hindi na mamatay. Yun ang kasabihan. Ba ay sumama pa, ay sadya namang ang ating panalangin sa Diyos humaba ang ating buhay at nang mapagsilbihan pa ang mga dapat pagsilbihan. Ay di kasarap nga ng aking gulay na bulang lang tapos may pritong isda. Ay di naku po, rude talaga naman kahit tayo nasa ibang bansa. Ito lamang mga kaulam ang isang bagay na ipinagpapasalamat ko talaga dito sa UAE, sa Dubai. Dahil lahat ng gulay halos, hindi naman sobrang lahat-lahat pero 90% ng gulay sa Pilipinas ay mayroon kami dito. Sariwang-sariwa pa at higit sa lahat, mura pa. Kagaya din ng isda, 90% din kung anong isda meron sa Pilipinas ay meron din dito mga kaulam. At higit din sa lahat ay mura pa. Talaga naman Sa amin sa Laia nga, ang kilo nga minsan ng tulingan ay naabot 270, naabot pa nga ng 300. Ay dito ang kilo ng tulingan ay pinakamahal na yung... Basta pag ako'y nabili ng tulingan mga kaulam, ang kilo ng tulingan dito ay 75 pesos to 100 pesos mga kaulam, ganyan. Bihira yung 100 pesos, parating 75 pesos or 80, basta between 75 to 100 pesos ang kilo dito ng tulingan na sariwang-sariwa naman. Pwede mo rin gawin lahat ang luto kung anong luto ang ginagawa mo sa Pilipinas dahil lahat naman ng mga pampalasa ay naririto din. Dito nga mas mura ang lapu-lapu. Sa Pilipinas ang lapu-lapu magkano? 350, 400, 500 ang kilo. Dini ang kilo ay pinakamataas na ang 200 pesos. Yun, sa lapu-lapu. Dini ang lapu-lapu ang presyo depende sa size. Sa atin walang size, basta lapu-lapu mahal. Dami ko agad sinabi, bulang lang naman ang sasabihin ko na ang aking pangulam ay bulang lang. Ay digay ka, sarap mga kaulam. Doon, may mga taong hindi din talaga mahilig sa gulay at hindi naman natin sila masisisi. Hindi naman natin sila hinuhusgahan dahil kanya-kanya naman tayo ng gustong kainin. Kanya-kanya tayo ng panlasa. May mga taong mas mahilig sa karne. May mga taong mas mahilig sa isda. O may mga taong mas mahilig sa gulay. Depende din siguro yan kung paano ka pinalaki, kung ano ang iyong nakalakihan. Ay dahil nga ako ay taga-tabing dagat at taga-bukid talaga. Kaya nahilig ako sa isda at saka sa gulay. Dahil bata pa lamang kami mga kaulam, hindi na kami pwedeng kakain sa buong maghapon ng walang gulay. Lalong-lalo na sa kahit hapunan. Karne ang niluluto namin noon paghapunan, parati din namin nilalagyan ng gulay. Kunyari, nilagang baboy, may gulay din yan, hindi pwedeng walang maraming gulay. Tapos kunyari, tinolang manok, mayroon din yan papaya at saka yung dahon ng sili, ganyan. Hindi pwedeng walang gulay dahil hindi talaga naman masarap pag walang gulay. Pero nakakapagtaka ang mga anak ko, sobrang takaw nila ng gulay nung mga bata pa sila. Tapos ngayon ayaw na nila, nitong lumaki na sila, baligtad sila. Ako naman, nung bata pa, medyo marunong na rin akong kumain ng gulay, pero mas tumakaw ako sa gulay nung tumanda na ako. Dahil, syempre, naiintindihan na natin yung benepisyo ng gulay, kung ano yung dulot sa ating katawan. Ang asawa ko naman, tinuruan kong kumain ng bulang lang. Kaya natuto din siya kumain ng bulang lang. Na tinuruan ko siya, dati ayaw na ayaw ng asawa ko ng yung ginisang ampalaya, dahil napapaitan siya sa ampalaya. Ako naman, tinuruan ko siya at nung sinabi ko sa kanya na maganda yan sa katawan, ganyan. Ayun ngayon, gustong-gusto na niya. Kagabi dapat lulutuan ko siya ng ginisang ampalaya. Sabi niya may biryani pa sa ref. Ayaw daw niyang magdoble-doble ang lutong pagkain. Kaya kakainin muna daw niya ngayon ang biryani sa ref. Tapos bukas ko na lang daw siya lutuan ng ginisang ampalaya. Sarap yun tapos may pritong isda. Ay naku po, Rudy. Dami na nagtatanong sa akin sino daw si Rudy. Sino nga si Rudy mga kaulam? Yan bagay sawi kain sa amin sa Batangas. Yung naging expression na. Pero ako mga kaulam, ang tatay ko ay may kapatid na ang pangalan ay Rudy. Sumakabilang buhay na rin. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Inaan ko lang kayo sa hunta pero talagang paubos na ang aking gulay. Tingnan ninyo mga kaulam sa dami ng gulay talaga namang halos wala nang natira sa pinggan. Ako'y pwede ding gulay laang, walang kanin. Pwede ding maghapon akong gulay laang. Minsan ginagawa ko din iyan. Pag ako'y walang upload minsan mga kaulam ng video, minsan gulay laang din talaga ang kinakain ko. Kahapon, hindi din ako nakapag-video din kahapon dahil kami ay dito sa school nagkainan, nagpatla kami. Ang pinakaambag ko kahapon ay adobong manok.
Kaya hindi ako nakapag-video dahil may music kami din. Tapos, sobrang yung palipat-lipat ako ng upuan dahil pagtatayo ako at kukuha ng pagkain, may nakakakuha ng aking upuan. So, palipat-lipat ako ng upuan, di ako makapag-video kahapon. Dahil lahat kami mga teachers ay nagkainan. Ang sarap ng mga Indian food na dala nila. Grabe, lalong-lalo na yung banana fritters. Ang sarap, sobra. Babush na.